So, by definition, array is an index list of elements. So, meron tayong list of elements. When we say list, we have various array values or two or more or multiple values. And then at the same time, meron siyang tinatawag nga na index kung saan laging nag-start yung list of elements or values by 0 or location natin. So we said that a variable is a container that holds a value. So similarly, yung ating variable, halos kapareho lang din siya ng ating array. Pero ang kaibahan lang ng ating variable ay nakapag-hold lang siya ng pinaka-specific value or isa lang. Di ba? For example is variable x is equal to 7. So, nagana lang tayo ng isang value. While ang ating array can be considered also as a container, but this one can hold multiple values. So, meaning to say, kaya nga sabi natin, list of elements, meron tayong different values or two or more array values na pwede nating i-access or yung mga different operation natin sa ating array. Tulad ng pag-add ng item sa list, pag-delete ng item sa list, or pag-access, at the same time is yung pag-assign ng specific array value sa list. Ano? So, yun. So, yan yung definition ng ating array. And then, ano bang pagkakaiba niya sa isang variable? Or ano yung pagkakapareho sa isang variable? So, example. So, there are many ways of assigning identifier to the following fruit. So, let's say we have a list of elements or a list of fruits like a strawberry, orange, apple, and watermelon. So, sa mga fruits na yan, meron tayong tinatawag ng mga identifier. So, ang ating identifier natin ay yung fruit. Fruit 1 is for strawberry. Fruit 2 is orange. Fruit 3 is apple. Fruit number 4 is watermelon. So, ibig sabihin, sa given list of elements, meron tayong apat. Di ba? Mabibilang naman natin yung apat. Ano? And then, each element, meron siyang corresponding index. Ano? So, yung index natin, yan is always nasa loob ng ating square bracket. Diba? Square bracket, kung saan yung pinakaunang index is 0, which is yung strawberry. Index 1 is for orange, or the second element. The third element is yung 2 ang index, and then the last and fourth element, which is watermelon, meron siyang index na 3. So, kung meron tayong apat na elements or array list of elements, meron tayong 0 to 3 index or location. Diba? So, yung mga nabanggit ko, itong naka-yellow, ginagamit to para nga natin ma-access yung pinaka-specific values or element sa ating list. So, yun. So, yung fruit 0, fruit 1, fruit 2, and fruit 3, ito yung mga elements sa array. Kumbaga, bawat index meron siyang corresponding element. And then fruit, it is the identifier for that array, and then the length of the fruit array is 4 kasi apat yung ating list of elements or sa fruits natin from fruit 1 hanggang fruit number 4. Okay, next is example or yung paano ba natin ma-distinguish yung ating sa array kung saan meron tayong identifier which is fruit, which is naka-enclose siya ng isang square bracket. And then sa loob ng square bracket, meron tayong tinatawag na index. So, yun. Tapos, sa array, JavaScript array, meron din tayong mga tinatawag na mga array methods. So, sa array methods, we have pop, push, shift, and unshift. So, ito yung mga different array methods na pwede nating i-apply, mga different operation sa ating JavaScript array. So, when you say pop, diba, para ito sa ating mga JavaScript, push and pop, doon sa ating stack and queue. Di ba, meron tayong mga different operation na ganon. So, kapag sinabing pop sa ating JavaScript, kailangan natin i-remove yung item from the end of the array. So, ibig sabihin,
doon tayo magpo-focus sa kauli-ulihang list. Kung meron kang list na 5, syempre, using pop, ang mariremove natin yung kauli-ulihan o yung pang-5. Remove an item from the end of an array. Example. So, sa given example, ito yung ating tinatawag na JavaScript array. Kung saan meron tayong variable cats as array name. Cats is equal to, meron tayong right after ng equal, meron tayong tinatawag na square bracket. And then, nasa loob ng square bracket, ito yung ating tinatawag na initializer list. So, nag-initialize tayo ng ating JavaScript array, which is cats, array name. Nag-initialize tayo ng mga values or list of elements, like Bob, Willie, and Nini. So, when using the pop method, yung code natin is cats. Cats, ito yung ating array name. Dot pop, yung method natin, array method. Then, naka-enclose ng parenthesis, semicolon. And then, yung output, once na nira natin, naka-comment to, double slash comment. So, ito yung magiging output natin. So, Bob and Willie. Using pop, i-remove daw yung item from the end of the list. Ano ba yung pinakahuling item sa list, which is Nini. Since ito yung ating last item from the end of an array, ito yung ating i-remove. Kaya ang mariretain na lang is Bob and Willie. So, ganun lang kasimple yung ating pop. So, how about kapag ang method natin ay mag-add tayo ng item from the end of the array? So, gagamit tayo ng push. So, ito yung ating push method kung saan tayo ay mag-add ng item to the end of an array. So, yung we are talking about the different methods, array methods. So, kapag push and pop, basically ito ay sa to the end of an array. Huwag malilito. Ito yung kauliulihan. So, example. So, nag-initialize tayo ng ating array. Array name is cats pa rin. And then, yung ating value or list of element is isa lang, which is Bob. And then, using push method, mag-add tayo ng another item, which is Willie. Ito. So, mag-add tayo ng item to the end of the list. So, ibig sabihin, right after ng Bob, kapag tayo nag-push method, madadagdag si Willie. And then, yung ating output will be Bob and then Willie. So, ito yung magiging output. Next is, kapag dalawang item mga ating idadagdag using push method. So, ganito lang. Separated by a comma. Then, cats.push. Usually, nasa loob ng parenthesis. And then, the output will be Bob, Willie. Diba? Ito yung output natin kanina. Plus, nagdagdag ulit tayo ng dalawa, si Pop and George. So, ito ang magiging output natin for push method. So, adding an item to the end of an array. So, yan. Okay, next. The next one is shift. Kapag naman shift, unlike sa ating sa ating pop, although pareho sila nagre-remove ng item, so sa shift natin, ito ay from the beginning of an array. Ito. Aling item ba yung kaunahan from the beginning of an array? Example. So var cats. Yung cats natin, ito yung ating array name. And then, ito yung ating initializer list. Bob, Willie, and Minnie. Ito. So, based sa ating operation or method, re-remove natin ang item using shift method. So, yung first element natin is Bob. So, dapat pare-remove si Bob and then mariretain na lang is si Willie and Minnie. So, yan. So, ganun lang kasimple yung ating shift method. And then, the last one is adding items to the beginning of an array using unshift method. So, kabaliktaran siya ng ating shift kung saan ito naman is mag-a-add ng item. So, example, ito yung ating array. Meron lang siyang isang element. And then, mag-add tayo ng item using unshift. So, ibig sabihin, yung item mo na Willie ay madadagdag sa ating
list. So, sa una-unahan siya pupunta. And then, kapag naman nag-ship pa uli ng dalawa, and then yung dalawang ito ay mapapapunta dito sa ating unahan. Ito yung ating out. Okay, so try natin sa ating Notepad++. So, the first question is, paano tayo mag-assign ng isang array name? Diba? So, paano sa ating JavaScript? So, mag-start tayo sa variable, var, sa ating JavaScript. So, yung ating mga codes ay usually nasa loob ng ating script. Script/script, and then present pa din yung mga data or yung mga structure natin ng ating HTML. Diba? So, yung script natin, present pa rin inside the body tag. Okay, so yung question ko kanina, so paano ba tayo mag-create ng isang array at the same time is mag-assign ng specific list of elements. For example, bar grades. Bar grades, ito yung ating magiging array name, is equal to square bracket. So, ito yung simpleng JavaScript array natin kung saan meron siyang array name na grades is equal to square bracket empty. So, wala pang laman. So, ang gagawin natin is mag-a-assign tayo ng pinaka-specific values sa ating list of elements o sa ating array list. Example is 90, 76, 50, 77, 95, 98, 79, and 86. So, ito. So, ibig sabihin, yung ginawa ko to, nag-initialize na tayo ng mga list of elements. Nag-initialize ako, nag-assign na ako ng mga array values. So, ang tawag dito is array name, then ang tawag dito is initializer list. Nag-initialize tayo ng pinaka-specific list of elements sa ating array. So, yan. So, how about kapag naman ang operation natin is i-access natin. So, ibig sabihin, nang i-access or i-display natin yung given initializer list na ginawa natin. Diba? Nag-assign tayo, assigning an element or list of element. How about for accessing? So, paano natin may access yun? So, gagamit tayo ng alert. Diba? Yung alert ay ginagamit natin para i-display sa ating mga browser. And then alert, so yung question ko is, so paano i-display yung initializer list natin or list of element? So, gagamit tayo ng alert, then grades. So, ito yung ating magiging code natin. Kumbaga, i-display niya kung ano ba yung mga value ng ating array name grades. So, yung output dapat ay ito. So, output ay ito yun. So, i-comment na lang natin. Yan magiging output. How about naman kapag gusto nyong i-access ang pinaka-specific grade? Diba? We have several grades o yung pinaka-array list of elements natin. How about kapag gusto kong i-access yung 98 na grade? So, paano? So, una, para i-access mo nga, katulad ng discuss ko kanina, para ma-access mo yung pinaka-specific location, which is 98 yung ating array values, kailangan mo i-identify yung kanyang index. So, anong index ng 50? Example, 50. Diba? 50 ang index niyan ay 2. Diba? Ito ay 0, index 0, index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 0 to 7 ang index natin sa ating 8 element. So, yung question ko kanina is, paano natin i-access or i-display yung grade na 98? So, using JavaScript. So, alert. Then, array name, grades. And then, sa loob ng square bracket, kailangan mo identify yung kanyang index. So, ito ay 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang magiging index niyan para i-display 98. Ito. So, save natin, then pakirun.
So, yung una, yung 98 ang mag-appear. So, sa unang run, syempre, hindi natin na inalis to. Ito pa rin na magdi-display. And then, right after na mag-display itong element na to, ang sunod na code is line number 14. I-display naman niya kung ano yung may index na 5, which is 98. So, yeah. So yung result natin is 98. Using index para ma-access natin. So, ma-access natin pinaka-specific element sa ating array list. How about kapag i-access yung uh, the third element. So, kailangan mo muna ma-identify what is the third element. Then, right after the third element, ano kanyang index. So, third element natin is 50. So, yung index natin, 0, 1, 2. So, kaya magiging answer natin is alert grades 2. Ayan. So, display the item 50. Or display the third element. Yan. Okay na tayo sa accessing. Naintindihan na yung accessing. Ito yung assigning. Mag-assign tayo ng initializer list. Ito naman yung tatawag nating ito ay assigning. Ito naman ay ang tawag dito is accessing. Yan. Okay na tayo dito? Doon na tayo sa ating array method. So, kung naiintindihan yan, i-comment natin para kapag nag-run ako hindi labo yung output. Okay. So, doon naman tayo sa array methods using push and pop. So, sa ating push and pop, meron tayong add and remove item na usually ito ay sa pinakahulihan ng ating list of elements. So, ibig sabihin dito tayo magpo-focus sa bandang hulihan using push and pop. So, paano natin i-remove yung last element ng ating list, which is 86. So, paano? So, paano natin i-remove yung 86? Diba? Ito yung pinakahulihan ng ating list of elements. So, gagamit tayo ng alert, followed by grades, dot pop, then open and close parenthesis, second parenthesis para sa closing, then semicolon. So, once na itinira ninyo, ibig sabihin ng ating pop method, i-remove niya kung ano yung yung item na nasa hulihan, which is 86. And then, i-update natin para malaman natin kung na-remove nga. Alert grades. Ayan. Lagyan natin ng comment. Remove 86 in the list. Yan. So, pakitry nga ninyo using pop. Magdi-display sa pop 86 kasi yung mariremove kaya 86. And then once na in-update natin using alert grades, mawawala na yung 86 sa huli. Kaya hanggang 79 na lang. So, re-remove natin yung 86 to sa ating pinakahulihan na array list. Okay, so i-comment na lang natin ulit. Okay, next, using push. So, mag-add tayo ng item. For example, mag-add tayo ng item. Ang grade niya is 70. So, paano ang ating gagawin para makapag-add tayo ng item sa ating array list? So, using alert, followed by grades, open and close parenthesis, tapos, kung ano yung value na gusto mong i-add, which is, ang sabi ko nga, 70. Yan. Close parenthesis, semicolon. So, kapag ang values mo or list mo is mga character or string o mga words, yan ay naka-enclose ng double quotation mark. Bawat item.
pa-enclose ang double quotes. So kapag naman number, tulad ng sinasabi sa inyo last time sa ibang mga programming language, wala siyang quotation mark. Wala siyang double quotes. So may kulang to. So sabi ko is magdadagdag tayo ng item. Right after ng 86, kailangan na sunod yung 70. So ano yung ating method? Grades.push. Yan. So yung push natin, mag-add tayo ng item to the end of your array list. So right after ng 86, kailangan na sunod is 70. So lagyan natin comment. Yan, mag-add tayo ng 70. Save, then try natin kung gumagana. Yan. So, ang lumabas is 9. Then, kailangan nating i-update ulit para makita natin kung talagang napadagdag using alert. I-display natin lahat ng item. Yan. So, bakit 9 na lumabas? Ano sa tingin ninyo? So, once ito ay niran ko, ang lumabas is 9. Ito pala, ito yung ating comment para dito. And then, ang output ito is 9. So, bakit 9? Ano ang inyong idea kung bakit 9 na lumabas? So, saka pa lang mag-a-add yung 70 once na in-update natin to. So, save natin, then run. Yan. Una is 9, tapos yung 70 na padagdag sa hulihan. So, bakit 9 na lumabas? Bakit lumabas yung 9? Using push. Ano sa tingin nyo kung bakit 9? Kasi, kasi po 9 elements. Okay, so naging 9 elements na tayo. Diba? From 8, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elements. And then nagdagdag tayo using push method, which is 70. Naging 9 na yung ating element. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 1, 70, and kaya naging 9 yung output. Hindi kapag display ulit yung updated list, mapapadagdag na yung 70 sa list. Dito, magiging 90 hanggang 70 na. Okay, so meron pa tayong operation, tapos tayo sa pop, remove, and then push, add. So yan ay ang operation na yan is intended lang sa sa pinakaulihan ng ating array list. Okay, next. I-comment na natin to. Next one is using ship. Ano nga ulit yung ship natin? Kapag sinabing ship, i-remove natin yung item na nasa unahan. So, ibig sabihin, ito yung first item natin, first element sa ating list, ito yung ating i-remove. So, ano magiging code natin? So, var, alert, grades, dot, shift. Shift. Yan, then, close parenthesis, semicolon. So, ang comment natin dito ay remove the first element on the list. Yan. Then, kailangan natin i-update para makita natin talaga kung na-remove. So, lagyan natin lalagyan ng grades para ma-update. And then, save. Then, pakirun ninyo. Pakitry nga ninyo kung tama. So, kailangan mawawala yung 90. Ang matitira na lang is 76 hanggang 86. So, iraran ko dito sa aking notepad. Kaso hindi nga nyo makikita at naka-Google Meet tayo. Then, run. So, 90 yung magdi-display, which is ito yung ating i-remove. 90. Then, okay. Magdi-display naman yung pinaka-updated list na wala yung 90. Ito naman using, copy ko na lang. Comment na lang natin to para di kapag nag-run
Ito na. Ang unshift naman, sabihin is pag-add. Di ba? So, mag-add tayo ng item sa list. For example, yung shift sa shift ay ano ha, ito ay sa beginning ng array list. Push and pop, ending. Sa ulihan. Doon ang operation. So, unshift, for example, magdadagdag tayo ng element. For example, ay 52 ang grade. So, maglalagay tayo dito ng 52. So, add 52. Yeah. And then, update ulit natin para makita natin na talagang nag-add. So, save, then run. So, makikita ulit ninyo, ang output sa unang sa browser, unang magdi-display is 9. So, ibig sabihin ng 9, tulad kanina na madadagdagan ng element, kaya magiging 9 element na siya. Which is 52, 1 plus 8 elements, kaya 9. Then kapag niran natin to, i-display naman yung updated kung saan napasama na si 52 dito sa ating list. So, pakitry na sa inyong mga text editor